Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Papi, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilindon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilindong nindot ka ayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, apel nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapay na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi na ilindong para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Maayong buntag sugbo og maayong buntag mga kauban sa kahimsog. Kung adunay butang nga atong dapat ampingan matag adlaw,
mauna ang atong panglawas. Ako si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong titudok o mao kini ang kahimsog o katilingban. Diin ang atong panglawas atong hisgutan kay ang himsog na lawas mao ang pundasyon para sa malambuong katilingban. So sa sunod na usa ka oras atong hisgutan ang mga isyu nga panglawas para sa atong pamilya, para sa atong panimalay o para sa atong tibuok komunidad. Kay ang pagkahibalo mao gyud na ang unang pagpalipod ug ang paglikay mao gihapon ang labing maayong tambal. In short, prevention is always better than cure. So munang dapat makahibalo kita para kahibaw ta unsaon pagpanalipod. So busa, padayon lang gid mo sa iyong gibuhat karong buntaga, nanilhig ba mo, naglutog pamahaw, nagkaog pamahaw bangan ha. So kuyugi lang yun ko kay magdungan ta og katon nganhi sa kahimsog ug katilingban uban ni Tito Doc Save, maayong bugtan og sugdan na nato. So before di ay ta mosugod, before we begin, yun ay mangutana lang ko, kanus amo katapusang ni adto og dentista? Kanus amo lasang patanaw og dentista? Kanang last month, 6 months ago, last year, or kung kanus alang na sakit, di ba? So usually, kasagaran yun, kitang tanan, makahuna-huna rin yung dentista kung naa na yung sakit. Kay emergency na, in which actually kung gasakit atong ipon dili na siya emergency kay dili ningon ana basta-basta magsakit atong ipon, pila na kabuwan na daot atong ipon una siya magsakit. Pero una ko mga saba o magyaw-yaw na huy mga saba magmangyaw. Anyway, so wadi ka ilan ako o sa ko ka dentista, a content creator na proud si Bano Foodie Pod. So mao nang ang first topic natungan sa kahimsog ug katilingban about good og oral health. Kay also ang oral health or ang paggam sa atong baba o ngipon, mao gyud na siya hisgutan nga permi makalimtan, di ba? Pwede pa matug parlor, nagpagupit, mag-makeup, pero ang pagpanutbrush nakalimtan gyud siya. So mao na siya. So anyway, ang unang pangutan na kasagaran gyud ug ako nang tubagon karon, Dok, nganong madaot man ang ato ang ngipon or nganong magsakit man atong ngipon? So nganong na may tooth decay? So anyway, naagyo nay upat ka rason, nay upat ka bukinahanglan nga rason nganong madaot atong ngipon. Una, nganong nay tooth decay, dapat nagyud tay tooth, di ba? Lain na mag-tooth decay way ngipon, di ba? So una, dapat nagyud tay ngipon, no. So ang ikaduha nga kinahanglan nganong natay tooth decay, number 2 will be fermentable carbohydrates or sugar. Di ba? Ganahan sa tagsadili, mukaon man sa gyud tano. So inikaon nato, naagyo na siya sugar. So una, ngipon, ikaduha, sugar or tamis or pagkaon. Ikatulo, kinahanglan nga madaot atong ngipon na atay microorganism. So di ba kay bawo na magitingali tatanan no with lactophagy galing na bad and good bacteria. So nga to ang baba na asay gapuyo nga mga good bacteria. Nga kabantay mo inigsulod gali nato mo na siya first defense nato or kung nakabantay mo kung mukaon mo og pan, mukaon mo og rice, di ba or anything starch or carbohydrates, di ba inigkaon ninyo malanay na gyud dayon siya kung mukaon mo og pandesal, di ba kung nagkaon mo pandesal ron buntaga, di ba inigluwa ninyo wala na siya na digest na siya, di ba? Pero kung mukaon mong baboy, di ba, igluwa ninyo, baboy paghihapon. Pero mo na siya, tungod anang bakterya sa niya, nagpuyo sa tong baba, usa na siya rason, nganong nahilis na daan ang mga carbohydrates sa tong baba. So, usbon ako, unang ngipon, ikaduha ang katong carbohydrates, ikatulo ang bakterya. So, kanang tulo lang daan, dili siya makakos pa og tooth decay. Nay upat nga kinahanglan. Nga naman, so ikaupat, una sa di ay, kung mukaon ta, di ba pagkaon nato, ang kanang bakterya sa tong baba mukaon po na siya. So kana siya mo produce siya, mo siya malibang or na siya byproduct. Mauna siya ang acid. So ang acid mauna siya makapalanay sa ato ang ngipon. So kung malanay atong ngipon, nganha siya madaot. So mo na siya, so kung naaman ang tulo, kung mo produce man di ay ang bakterya ug acid para madaot atong ngipon, unsay buhaton nato para di siya malanay or di matagaan og panahon. So mo na siya ang ikaupat nga factor or ikaupat nga elemento nganong magsakit atong ngipon. Mauna siya ang time. So unsay time? Tagaan atong panahon nga ang bakterya pag-produce niya sa acid makalanay sa atong ngipon. So kung malanay na atong ngipon, nganha na siya nga masakit. So kung narantay ngipon, mukaon taw ng bakterya, dili gyud siya madaot. Kinahanglan gyud ang time. So, unsay problema o say kinahanglan din nato buhaton para mawagtang ang time mo nang number 1 would be toothbrush. Kanara gyud siya simple naman og takaayon no, pero mo na siya permi nato makaligtaan. So, simple na kayo pero halos kitang tanan na ay daot ng ngipon kay mismo ako galipod na apod, di ba? So pero karon dili di bagool kay dili ra gyud na inyong problema. So mo na nag-invite gyud tag usa ka kauban karong buntaga. So
head ni siya actually, oral health program coordinator ni siya sa Department of Health sa Central Visayas Center for Health Development. So kauban ni akong dentista, amigo sa gyud nako. Let's all welcome Dr. Edsel Villas. So, maayong buntag Doc Edsel. Maayong buntag, Tito Doc, o di man Tito. lagi. Maayong buntag sa tanang paminaw ka ng buntaga. Okay, so maayong buntag sa tanang naminaw sa Bantay Radio sa atong i-welcome si Doc Edsel. So Doc Edsel, mo na akong gistorya ganina before ka nisulod, akong gistorya ako nakapaminaw ka. Nisulti ko nga ang kasagaran yung mga tao, karang sagarang Pilipino mo adtor yung dentista kung gasakit og ngipon. Nya mosulti dayon nga emergency na siya Doc, mo nang kinahanglan na gyud dayon bantayan or dapat na gyud din i-treat. Nga in which ang pagsakit og ngipon or pagkadaot og ngipon di na siya mahitabo overnight, di ba? Ang kasagaran, Doc, sakit ni siya karon dayon so dapat ma-treat niya. Murag sa pa din sa dentista na dili mo address nga hala, merhese. Pila na siya kabuwan una ang madaot. So wala nakasaba man ko diretso pero yeah Doc, mga tanan lang sa Doc. So ikaw because si Doc Edsel naman siya sa DOH. So generally Doc, unsa may kasagaran yun kanus aman mo bisita or tan-aw nimo nganong ang mga Pilipino mo bisita naman lang og dentista kung gasakit ang ngipon. So, Doc, sa akong pinaka-latest na matagitawag na National Survey on Oral Health sa Department of Health, nagpabilin gihapon nga katunga sa mga respondents. Ang ilang rason is napagyapon ang kahadlok sa dentista. Hindi na mawala. Ang ikaduha, of course, ang kwarta, kay since mahal pagyapon ang pagpadentista karong panahona. So, muna ang nag-una nga duha ka rason nganong ang atong mga katawhan dili mo adto og dentista. Ang usasad sa rason is ang limited nga access sa dental services kay makabantay ta Doc say sa kakulangan sa dentista sa Pilipinas ug sa Region 7 nasa tay kakulangan sa atong mga dental services since wala tay mga dentist sa atong uban nga mga local government unit. At the moment natay mga LGU nga 30 ka buok sa Central Visayas nga walay public health dentist. So mo nang mga factors nga nung walay mo adto sa dentista. Sakto gyud no. Kay mo na ba yan doktor kada galing usahay sa mo na mahadlok kay mo na kay actually mo na mato dentista mo equivalent na dayon og pain, di ba? Kay mo na ni adto nang tong gasakit og ngipon kung mo adto unta tangawa pag gasakit og ngipon di unta ta mahadlok. Pero mo sa gina siya kay ang mga ginikanan sad mga sabak kus mga mamagpapa, di ba? Ang nao dayon oo. Magdigali ka mo kana dadon kag dentista ron ana gamit mataghaglok eh. Kuyog matas paring away liog. Kada ingon ana so mo na sa mo sa ni mga mama, papa, mga tatay, mga lolo, lola nga naminaw. Ay ton mi gamit ang mga dentista ay panghadlok sa inyong mga bata taon uy. Di ba? Tito Doc mi oy na taon part mi sa pamilya mo gam in taon mi sila mga ngipon. But yes Doc, sakto jud ka Doc no nga kinahanglan lisod sa gyud ang kuan gyud access o kinahanglan sa gyud og kwarta sa gyud. Pero kung mo na siya kung ma-prevent unta so, mas maayo tingali mo na mahal na sa dinuon kay mo adto ta na naman sa end stage, di ba? So, Doc, kung mo din siya, kay bawag yung given naman ta nga medyo lisod yun sa government so manawagan ba ta nga dapat na dentista sa tanang kuan or unsa may ginabuhat ato ron sa DOH, Doc, how do we are going to address this nga wala kayo dentista sa tanang municipalities or unsay maayong buhaton sa atong mga naminaw para maabot nila ang mga dentista? Usa sa mga gi-augment karon sa Department of Health, nakita gitawag nga dentist deployment project. So, nag-hire kag mga dentist, Tito Doc, then atong gina-deploy sila sa mga lugar sa Visayas ug sa tibuok Pilipinas o sa Central Visayas, naka-deployment sa Cebu ug sa Bohol nga mga probinsya. So, katong mga wala nga mga towns nga mga dentista nga lugar, naga-deploy tag dentist. So, nagka-cover sila kung dako ang population, usara ang ilang gi-cover, but kung kagmay lang ang population, dili kabot sa 1:50,000 ang atong ratio. Duha or tulo ka municipality lang gi-cover. So kana usa sa strategy nga tabang sa Department of Health to address. Pero bisan pag naata ana Tito Doc, wala gihapon ta kaayoy applicant. So kulang gyud kaayo gyud og dentista sa Pilipinas. Siguro usa sa mga rason is sa ato bitang curriculum sa dentistry, wala sad kaayo pud na highlight. But compared karon nga curriculum, wala kaayo gi-highlight that time sa atong part ang public health dentistry. And I think this time mas better na sila. So I hope nga ang mga estudyante makahibaw sila nga ang pagka-dentista dili lang sa private practice, actually good for community sad. So yeah.
sakto gyud kay na Doc, mo agree gyud ko nimo ana ka kaysa ato kasagaran bigin mo sultig dentista, nagdentista kay para nako og kwarta. So kani nga tok para sa dinhi sa mga dentista o nga naminaw. Sa mga estudyante nga naminaw nga dentistry students nga yes, actually di ba nisulti ta mag-doctor ta kay to serve the people. Asa naman taron? Uy. Pero bitaw mao na siya so panawagan lang sa gyud ni nato. So yeah, kinahanglan sad gyud tag more dentist sa gyud di ay gyud. Pero Doc, unsaon to pagkahibaw na batay schedule pasalamat na lang gyud ay tanong nga na IDOH. Pero usually normally ba ang LGU dapat naman sa dentista no? Or kisa may magbuot ana ba? So gawas atong dentist deployment, natin mga existing dentists sa atong mga LGU. So since Cebu man ta madungog pa ta sa Cebu no sa Cebu Oo. province. 16 lang ka LGU ang walay dentist. So ang inyong mga dentista nasa inyong rural health unit. So akong isulti nga na yung mga LGU nga wala gyud bayad sad ang Oo. pagpa-check up kay gobyerno man siya. Sakto. So atuan ninyo ang pinakaduol ninyo nga rural health unit unya na dentist dito. Usahay lang kinahanglan mo makabalo sa ilang schedule kay kung duha ka towns ang ilang gikuptan, kinahanglan makabalo ka nga unsang adlaw sila naka-schedule diha nga area. So pagkakaroon sa DucSave, ang pinaka maayo nga nahitabo murag milestone sa oral health sa public is kanang gitawag nato nga PhilHealth package for dental. First time ni siya nahitabo Lagi. sa atua. So kung ang usa ka ani ang concept ani Tito Bitaw, Doc, pwede kung gyud ang mo usa- ma-share more about sa PhilHealth. So i-post ka para kung atadang naminaw mo undang sa amo kay daghan jud para mas makasabot tanan nga ang actually ang dental health sad o kasagarang hospital sa government hospital covered na sad sa PhilHealth. Okay. So ang dapat gitawag nga special package sa atong mga RHU, pero dapat ang imong RHU accredited una sa PhilHealth nga modawat ana nga services. So napi gitawag nga routine preventive oral care nga ang libre ana dito Doc kung ikaw usa ka membro sa PhilHealth, unya mo adto ka sa usa ka PhilHealth accredited nga dental clinic sa RHU na kay libre nga cleaning o fluoride varnish application. Apil na ang oral exam, counseling, risk assessment. So, di ba kung kana sa unang panahon wala gyud na sa Wala ato gyud. mo ang ato lang sad is atong ginatawagan sa ng atong mga RHU nga mga dental clinic nga magpa-accredit sa PhilHealth kay Okay. gamay pa gyud ang accredited sa PhilHealth pagkakaroon. Okay. So muna sa tanang naminaw sa gyud nato. So una di ay number 1 mas kibaw dapat kibaw ta ko na by schedule ang dentista. So wa man ta kibaw asa so pwede mo adto tingali sa inyo hang municipal health center no mangutana ta kano sa ang schedule and mo sa ni siya probably kinahanglan sa gyud ta manawagan mo adto ta mo remind sa tanila nga kung di pas na accredited magpa-accredit na sila. Doc, disulti ka ganina about fluoride Doc. So ngano di ay at least masalamat ta no kay mismo gali ang uban wala jud kibaw nga dapat magpa-fluoride di ay ta. So unsa ding maayong benepisyo di ay kung magpa-fluoride ta? So, na-explain ni mo ganiha no ang acid Oo. na makapadaot sa ngipon. So Yes. ang fluoride manggod, mo na ang fluoride sad nga naa sa atong mga toothpaste. Mo nang gina-advocate ko dato nga magamit mo toothpaste kanay fluoride. Pero kanang fluoride varnish application, mura na siya og paste nga ibutang gyud sa ngipon sa tao. So pagkakaroon Tito Doc, sa una ang atong target is mga bata lang. Mhm. But karon all ages na. Sakto. So sa PhilHealth benefit package, actually ang pagbutang sa fluoride is appeal ang adults. Unya ako sa klaruhon nga kung bisan dili pa accredited ang usa ka dental clinic sa RHU, pero nay mga lungsod nga wala gyoy bayad, libre. Oo. Namang gyud ubang lungsod Tito Doc nga naa sa ilang ordinansa or ilang kuan na naay bayad ang mga pero gamay lang ang bayad Oo. sa ilang mga serbisyo. Pero nasa tay mga local government units nga libre para sa ilang mga constituents. So ibisita lang yun ninyo yung RHU to check kung asa diha ang libre, asa sad ang PhilHealth accredited. So balik ta sa fluoride, ang fluoride manggod gitawag na natong makare-mineralize sa gi-attack sa acid nga part sa ngipon. So makapalig-on ni siya sa ngipon sa mga dili na sa mga bata hasta sa mga dagko. So naana sila sa atong mga RHU. Actually, ang fluoride varnish ato sa nang gi-supply gikan sa Department of Health nga central office, gi-augment sa na o gi-distribute o gi-allocate sa atong local government unit as long ang inyong RHU na ay dentista. Okay. Daghan kay salamat. So mo na siya no, makatabang gyud di ay ang fluoride. So sa tanang naminaw sad bisag kung maka-afford mo na mo'y dentista sa inyong silingan, suporta lang sa jud mo. Ato nya ing na doc magpa-fluoride jud ko kay nakadungog ko ni Doc Edsel unsa ing importante sa fluoride. So that's it. So mo na number 1 dato kinahanglan dili ta matug dentista kay tungod ka sakit og ngipon. Dapat sa gyud ta mo bisita sa dentista gyud kay pwede ra gyud ta mo adto para magpa-fluoride lang. Bitaw Doc, sakto ba na Doc ka every dapat 6 months gyud ta mo bisita?
bisita or unsa man kanus man ta dapat mo bisita dentista di ay? Gina-recommend natong mga dentista nga at least twice a year, but namang gitawag pud nga mga tao nga high risk Oo. ang ilang pagkadaot sa ngipon, so pwede na sila every 4 months or every 3 months, pero at least 2 times a year. So ang ato sang benefit package sa PhilHealth, Tito Doc, gina-pattern pud siya nga duha ka visit. So kada visit nimo nakalibre ato nga cleaning o fluoride varnish. So kaduha ang imong application pud sa fluoride varnish. Oo. Twice a year sad siya. Kamaayo na bigyan na so wala na gyud tay rason no nga dili makapa-fluoride o makapa-protect sa to ang ngipon. So since nagsorya lang ta regarding sa PhilHealth, aside ana unsa pa laing ubang coverage gali sa PhilHealth nato as of the moment for dental? For dental per se gyud nga exclusive kana lang sa ang preventive pa ang ligawas. Okay, good. Dito Doc, and then maybe in the future ang sunod na sad. So na-cover sad ang uban nga mga, for example, ang kana mo nga mga third molar nga PhilHealth adto na sa atong mga hospital ang mga Okay. special cases. So lahi sad na sila nga package but dili na siya Covered pa. kanang separate nga oral health So, sa mautan hospital na lang din ko- nga mga services. So mautan ko Pero tito. sa Yeah. So ang ibot, limpyo og pasta wala pa siya appeal karon sa PhilHealth pa. ang ibot dito Doc, appeal siya sa ato ang package, murag appeal lang siya but dili man siya matawag nimo preventive ang ibot. But appeal siya nga libre sa ato ang package sa PhilHealth. Okay. Pero kinahanglan mag-RPOC siya katong iyong routine preventive oral care. So kinahanglan gihapon ka adto usa i-appeal ang ibot. Ibot, okay. Mag-appeal ra siya. Pero just in case at kasagaran sa munisipyo sad no naaman sa gyud na libre nga ibot, cleaning og pasta, mobalik lang gyud ko og sultisan nga mo na dili kasagaran na gyud gamay kakuwang sa mga dentista sa gyud so mo nang mobisita lang gyud ta or dapat mag-update ang stag schedule. Sa DOH dapat schedule nga to gi-post or wala no? Wala kay ang ato mong office is for technical assistance, so wala tay clinics. So ang ato mga dentist nasa mga lain-lain nga mga lungsod. So katong nga mga specific lungsod na ako schedule kung asa sila sa Okay. MWF or TTH ana. So mo na maadto na lang yun sa munisipyo o mangutana unsay schedule sa atong dentista para siguradong na dentista inig adto nato adto. So nana ko sunod nga pangutana di ay. So medyo kuan siya pang Miss Universe na question. Huy, bitaw eh. So bitaw, nganong kinahanglan magyud ka ng oral health ba? So what exactly is oral health? And nganong dapat nato gyud ang pinga ng ato ang baba? Nganong pwede di mata pwede mingon nga, ay nagkamit ako ngipon 32 man ni kabuk ngipon magpaibot na lang dayon ko bi. So ako tubag nimo Tito Doc is gamito na lang po nako ang World Health Organization na definition pero di ta ma-technical. Oo. So ang World Health Organization na definition ato lang murag ibisaya, ang oral health kuno is the state of the mouth, teeth and orofacial structure. Kabantay ka dili ra ngipon, ingon siya og ba ngipon ug uban pang bahin sa naong ug ba. Unang oral health. Ang kahimtang daw sa atong ba, ngipon ug lain pang mga bahin sa atong naong ug ba na nagtugot kanato sa pagbuhat sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton sama sa pagkaon, pagginhawa ug pagsulti. So kabantay mo ana, eating, breathing ug talking. Yes. So ang oral health dili lang yun ngipon, apil gyud ang tulo. Ug apil sa niini ang atong mga gitawag nato nga psychosocial aspect. So apil siya ang pagsalik sa kaugalingon or ang self-confidence kay di ba? Kung pangag ang bata, Lagi. kung pangag ka, syempre imong self-confidence maubos man. So apil lagi siya ang ato ang well-being gitawag natong maayong panglawas ug pagbati. Ug ang atong abilidad sa pakig-uban sa ubang tao o pagtrabaho na walay kasakit, kahasol o kaulaw kay kung naa kay oral health problem, di ba sakit, dili ka katarong og trabaho o dili gyud ka katarong og pagkabuhi sa usa ka tawo. So mao na ang concept sa oral health, the definition sa World Health Organization. So klaro nga dili lang gyud ngipon. So sakto gyud di ba kay mo ba nasulti ang pinakasakit yung kuno nga sakit kay ang sakit sa ngipon which is a little bit or musulti siya kog kay may explain na ko gamay kay sagaran mag kumusakit nanay inflammation nay murag muhubag di ba so kung magsakit atong tiyan dili kayo sakit or sakit sa siya pero naamang go space nga murag muhubag siya so naay space ka ang inflammation mudako pero kung ato ang ngipon di ba nam siya sud sa bukog so kung inighubag niya lisod kaayo dugay kay siya muhubag grabe ang yang pressure so mo na tinud-an na gyud na siya nga kung
pinakagrabe nga sakit yun sa ngipon. So mo na atong likayan nga dili gyud na siya mahitabo. So Dok, mo tanan ko sa pangutana sa giritso. Dok, so unsa gyud ay buhaton ako kung magsakit ako ang ngipon? So ang pinaka-importante gyud is moadto gyud sa dentista kay usahay man gud basin magpataka-taka mo og inom og tambal, kunya walay sakto nga pag-diagnose nga nganong nisakit ang imong ngipon. Pero ang pinaka-importante gyud sa prevention gyud, Oo. Tito Doc. Sakto gyud. Prevention, pero musulti na jud ko kay kasagaran biya ako magsakit ang ngipon ay musulti nga magbutang ko og aspirin, magbutang og tambal na pay uban nga og usay mga tambal nga ilang ibutangan na. To share lang, probably makatabang man na siya, makatabang gyud na siya nga mawala ang sakit tingali kay murag imo manggisunog, pero mo na siya mangutana ta nganong gasakit ang ngipon, such as for example na mouthwash na may uban niya limugmog tubig ug asin something, though it might help kay nalimpyo siya, which is very good, mo suporta ana na uban sa niya kanang limugbog nga para maka-supplement sa probiotics. Sakto ra sa gyud na siya para malimpyo ang ato ang baba, pero mubalik gyud ta ug mangutana ta nganong nagsakit ang ngipon. So nagsakit ang ngipon because probably or most tendency gyud na gyud na siya infection. So moadto tag dentista para makitaan sa dentista o makahatag siyang saktong tambal para mawagta ang sakit sa ngipon or ang panghubag o para matangtang sad siya or unsay maayong buhaton sa imuhang ngipon. Sakto ba, Dok? No? Sakto Wala niya. mo Ang uban nakasama, nabasad kung muadto na sa dentista niya, kita girisitaan lang na wala na ang sakit. Oo. Dili na sad mo balik sa dentista kaya wala Sakto. na sakit. Sakto ba sad to dili sad na sakto. Yes. Diba? Kay wala pa man nahibaw-an pa kung nganong gasakit siya, kung na-infection, imong gibiyaan. Mm-mm. So, dapat i-treat pa yun ang ngipon nga na-infection. So, either, as you mentioned, Oo. pwede root canal kung makabayan ang pasyente, pero kung dili na, mo sa na mag-ibot sa ibton. So, dili ibilin, kaya mo balik ra gihapon na kung Sakto. na-infection sa ilaw. So yes, sakto gyud na siya kay experience gyud na namo sa mga dentista no nga sa puton kay may kay manawag kay gasakit ang ngipon dapat i-address gyud dayon kay emergency pwede gali mo adto sa dentista kinasayuhan sa buntag nya kay tungod pag inom niya nawagtang ng ngipon nawagtang na sakit sa ngipon nawagtang sang pasyente di na mo balik di na magpakita so mo na siya Kung inaguman og ibot og tam inagumag inom Kung og tambal mag-antibiotics sad ka, Tito Doc, niya, nakabantay na nga, nawala ng hubag, Muundang. Inom na ila next time. Oo. So, hadlok sad na sa ato ang gitawag nga antibiotic na sa tawag na resistance. So, sakto, mo sa ako emphasize. So, muna no, kung maibo, after sa antibiotic, una sa di ay dapat tiwason. Kinasay uban on the fourth day. In the fourth day, sakto. usually, mawagtang na ng sakit sa ngipon because na naghinahinay, nagkamatay ang mga bacteria or microorganism. Muna nawagtang ang sakit. Pag umana na, di mo inamog tambal. Di ba? So, muna niya, ikaw man, sakto to gisot ganina ni Doc Edsel nga, kung musakit ang ngipon, nakibaw naman sila sa imnon, muna to ilang imnon na po dayon. Pero because for that, ma-immune na sa dimakit. Kung kita ma-immune sa ang bacteria sad. So muna for that, kung maorag ihapon nga tambal ihatag, dili na to siya effective. So mas muisog na hinon ang tambal nga ihatag nimo noon. So muna, mag-anam ka mahal sad, mag-anam sa dili atong kidney, kumusta na pud siya. Di ba? So yeah, so muna kung bisita tag doktor, maminaw gyud ta ug unsay buhatan ug mobalik kung dapat mobalik. Anyway, Doc Edsel, pay mo rag lima ka pangutana nganhi. Ang unang sunod niya pangutana kay kanang Doc, tinud-anay ba ko no nga kung mabuntis ka, normal ra gyud na siya nga mawagtang ug madaot ang ngipon. Pero Doc, una sa jud ka motubag ana, syempre magpasalamat og manginabuhi sa jud ng istasyon no. So mo cue in sa jud ko og commercial break kay para makahuna-huna sila og para mo station sa jud sila ngano di ay tinud-anay ba nga madaot ang ngipon kung mabuntis. So let's go. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mga hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan nini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy,
100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Coffee. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Dahil sa pabago-bagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Welcome back sa Kahimsog o Katilingban uban ni Tito Doc Save, in which atong diskatan ug atong hisgutan ang mga panglawas, because ang himsog nga lawas mao ang pundasyon sa himsog or malangbuon nga katilingban. So karon ato nang ibalik kang Doc Edsel. Ang hanging question ganina kay daghan jud nangutana ani og daghan sa jud ko kapila ko nakadungog ani nga, Doc, normal ra ba nga kung mabuntis mawagtangan jud og ngipon kanang one tooth kuno usa ka ngipon usa ka bata? Tinuod ba na, Doc? So dapat ang tubag na dili dapat na itinuod. Yes. Dito, Doc. Kaya nga no, ang pregnancy o ang pagpabuntis, dili siya itself makadaot sa ngipon. Pero tungod kay may hormonal changes kung ikaw usa ka buntis, maka-increase ang risk sa gum disease. Especially kung buntis, poor iyang oral hygiene kay usahay ludan sila sa toothpaste. So dili man toothbrush ana. So dapat na ay regular dental care during pregnancy ang importante. But dili na siya tinuod. But ang pregnancy itself, dili makadaot yes. sa ngipon. So naalay murag co-factors kamo to ang hormonal changes, probably na ay changes sa atong acidity sa atong baba, probably it could help. Number 2 sad kay katungod buntis daghan kayo gilihi, daghan kay kanon, di ba? Bisag unsa lang una-unaong kanon nya, ikaw man matugdok ka, di man toothbrush. Walay limpyo. Oh, dili mang libugbog mo na mahitabo gyud dayon. So sunod nya pangutana nganhi, do kanang normal ba or dapat magyud magluya inig ibot og ngipon? So unsa ba mo kuno mahud ako nang mahadlok ang uban magpaibot og ngipon kay magluya kuno sila ni kahuman? Dili man siguro magluya. I think iparest man sad ka after sa tooth extraction. So depende sa siya kung ang gihimo sa imo gitawag nato kung third molar extraction. Syempre apoy man sad na dugay man sad nga unsa tawag na procedure. So dapat mag-rest siya, but kung wala kay underlying nga sakit, after nagpaibot sa ngipon, dili magluya ang usa ka tawo. Sakto gyud. So dili gyud ka magluya. Kanang murag mamugid kaduka sa uban, pero yes, dili ka magluya wa kay mahadlok nga murag unsay factor kanang murag risk factor ana niya. Pero of course mag-amping lang gyud ta kung magpaibot ta, and normally mo na magpapahuwayon man jud ka inighuman jud og ibot. Isamad man sad siya. Isamad man sad siya, sakto gyud. And ang sunod nga pangutana nganhi, ang usa ka pangutana actually Dok, na pangutana tubag na ganina nga kanagaling. Kung magsakit, kung wala na sakit akong ngipon, okay na ba ko? So dili. Ako na yung tubag ana ganina. Ang sunod nga pangutana nganhi nga, mo na daghan sa jud pangutana nga, healthy ra ba kuno or normal ra ba jud kuno nga inig toothbrush nimo na ay dugo? So unsa man na siya? Normal ra ba na nga magdugo imong gums inig toothbrush? Dili yun na siya normal. Kaya ang bleeding gums man gud, sign na siya nga naay gitawag nato nga gum disease. So dapat yun na i-adto nimo sa dentista, either daghan deposit imong ngipon so need kag cleaning, di ba, or basin sa sobraan ra sa nimo og
hard na sad ang bristle sa imong toothbrush. Oo. So nadaot na noon. But dili siya normal nga magdugo ang atong gums. Oh, so mo diretso na lang ko nga nga pangutana noon diretso kay sa end part pa di siya pero nagstorya naman gyud ta og toothbrush naman lang gyud. So Doc, mangutana lang ko diretso nimo kay kibaw ko na kay summary joke lang. Oh, bitaw kay kapila na nagisulti ni Doc Edsel. So unsa man gyud ang sakto nga pag-toothbrush? Kay di ba mo isulti ganina, dili ra gyud magsakit ato ang ngipon kung atong ampingan. Ang simple ra gyud kay pag-amping sa tong ngipon matag adlaw ang pag-toothbrush ra gyud. So unsa gyud ang pagsakto nga pag-toothbrush or say pag saktong reminders or pahimanglo? So natay gitawag nga pito ka sugo. So gibisaya na to ang Oo. parang Tagalog ba ni siya nga Oo. guidelines nga gihatag sa atong Department of Health o PDA before ni Oo. sila nag-call. Natay gitawag nga pito ka sugo sa sakto nga pagsipilyo. Ang number one, Tito Doc, is mugamit tag toothpaste nga naay fluoride. So dili pa mo tuo ang ng fluoride-free Oo. toothpaste. Dili na sila. Dapat na ay fluoride. So makita na ninyo sa label sa itong mga toothpaste kung adto mo bisan ang mga dili nag-una nga brand nakaabot ra na sila sa sakto nga concentration nga gitawag na to 1,000 to 1,000 ppm of fluoride. So makita ra na nimo. Yes. Number 2, unsa may number 2? Unsa kadaghan na? So kung dili sa tawag pataka kung bata, Oo. kung bata pa nga masuso or puya, pahid ra gyud na. Mhm. Tapos kung mga batang gagmay, gitawag na to nga murag mais daw kadaka. Oo. So murag Murag bunggos. sa Oh. pea-size o Oo. munggos. Pero kung hamtong na, so pwede rag half na sa toothbrush head Oo. or full. Yes. O na ang joke daw ana Tito Doc, kung kita daw dentist kay daghan daw ta anto daw ta Oo. sa Or mo, Handle. mo tama, masulti sa na. So sakto gyud na siya nga probably kung na bristle ninyo, dili gyud na siya from end to end, kay pang commercial na siya. Joke lang. Oo. Iba kabantay mo kung inyong i-end to end, mo na i-commercial para dali mahurot. Kay kabantay mo inig toothbrush ninyo, inigluwa niyo ang katunga toothpaste pagyapon. So mo na ibutan lang yun, katunga lang yun siya or dako lang mo to ang kung pea-size kung bata, pero kung hamtong na or medyo matured na ta, probably half lang yun siya. Or kung tan-aw ninyong kuwang man, dungagi lang ay nakadaghan na at the same time. Ana. ang number 3 Tito Doc is ang sakto nga technique. So syempre wala man tay visuals kaayo. Oo. So ang concept lang yun niya is paikot-ikot. So dapat Oo. na ay circular in motion. Kaya naanad man gud ta nga ana lang or Sidewise. ana lang, so circular in motion. I wish na atay visuals Oo. na pwede to mag-ano. Mo na number 3, ang sakto gyud nga pag-toothbrush. So, Ang technique. Oh, ma-insert na lang ko. So, sa pagsakto ng pag-toothbrush, actually, pwede tabi mag-visual, no? Kay naka-live stream man di ay ta. Ay, oo, Pero hindi namatay ko wala. radyo sa good. So, radyo sa gid so, sa mga naminaw nga na-imagine lang ninyo. Pero ang sakto lang yung pag-toothbrush, sakto gito circular motion. Mo ginaytiman ninyo, dili pa sideways. Kay kung mag-sideways na, daghang mga parties ato ang ipon nga dili ma-brush yun nato. So at least kung circular, di ba kung manrapo ka og lamisa ka bantay mo ato man nang i-circular, di ba para mas maklaro og limpyo, di ba? So mo sa na sa pagbrush nato. Pero mo sa na siya ato sa ngipon, ako lang daghan to be para ma-simplify nato. Ato ang ngipon na siya tulok ka surface or na tulok ka murag surface or ato makita, di ba? Naa siya na party sa ato ang ngipon niya na sa gawas. Kaya na makita nato inig smile. Nasa party sa ngipon nga naa sa likod ka na matouch nato sa tong dila, di ba? Kabantay mo. Nya naa sa party ato ang ngipon nga kanagigamit nato pagpaak, di ba? So kana kabantay mo mura siya square kung baga atong ngipon mura mag-square. Timan ilang nga ang kanang isig ka kilid tanang kilid sa ato ang square imong mabrasyan. Dili ang gawas ra, ang sulod ra, di ba? So dapat ang tanang part sa ngipon nato mabrasyan. So mo gali na siya nga dapat saktong oras sa gyud mga pila ka minutos magbrush. Pila ka minutos dapat magbrush gali? Dapat So muna number 4, oh, duha ka minutos. duha ka minutos, di ba? Kay try to imagine mag-toothbrush at 10 seconds ra nahuman naman dayon. Oy, so atong ngipon para pa-trivia ni siya, atong ngipon 32 ka buok, ko kompleto siya. Di ba tan-aw nimo ang 32 ka ngipon mabrusha nimo 10 seconds? Dili no. Di ba? So mao gyud na siya. So mo nang dapat mag-brush gyud ta og tarong kay di ba katong pag-pandemic, pag-COVID nakibaw na ta unsaon panghugas og kamutan ni di ba? Sa una mahugas ta ana ra 5 seconds man ta hugas pero pag-pandemic wala ito mukanta pa tag happy birthday, di ba? So mo sa na siya i-brush na to pwede sa tag happy birthday kung ganahan sa ta, di ba? So mo na siya proper gyud nga pag-toothbrush nga sigurado nga brushan gyud nato ang tanang party sa to ang ngipon. Og mosulti na ko daan mo insert na lang ko mga saba na sad ko. Tito Doc, sige pakasaba. Kung ato ang mga bata, resulti ganina, kung bata, baghidra, or kanang bata pa dyan kayo, pero kung kuhaan, pea-size. Pero, dili ang bata may mututbrush ha. Kung ang bata gali below 7 years old or 8 years old, ang mga mama, ang mga papa, or ang mga yaya, mo'y mututbrush. Dili sila, kay tanaw ni mo, kay bawon na sila mo brush, dili pa.
mo gid pero may nako madunggan mga free clinic kamo adto din tangadto nya inig open sa bata mga saba din ang mama nga dok gadaot kay na iyang ngipon kini kibaw manut ba sige kaog candy sige kaog di ba magyaw-yaw din mama niya tanaw din tong mama ma'am 4 years old mag toothbrush di ba so dili na sa bata dili sa ingon nga di sila pakanog candy do atong ilimit pwede ra jud mo kaog chocolate kilo isa kay bata di mo kaog chocolate pwede ra jud mo kaog chocolate pwede mo kaog candy limited lang do kay di sa healthy and the sugar pero inig ko magkaon toothbrush nato ang mga bata dili sila pwede nga sila toothbrush lang itself toothbrush taga mo pag toothbrush nga na 3 years old huy di ba so sige di ba si Tito Doc nangasaba na po sorry na padayon na nga na Doc ato ta si kaupat Ay, kaupat sa isang 2 minutes. Yeah, amo na to, Dito, 2 minutes. Ay, kalima. Ang ikalima, daghan kayo mo react ani kung mag oral health education sa mga bukid o sa mga communities. So, ang ikalima is, ituthura ang, di ba, after ka mag-toothbrush, magbugmog man usually. Tubig, So, atong gina-advocate nga iluwa lang sa nila. Kaya nga naman, na may fluoride to sa atong toothpaste. So, para mo surok siya. So, dili na to idiretso o mugmog. So, maybe after 4 minutes. an hour or pinaka-minutes pa, ka magmugmog but ayaw lang sa muna lisod especially kung buntis ang ato ang nag-toothbrush luod ba yan na siya so ato lang sa itutho lang sa nato para ang fluoride musurok sa ato ang ngipon okay number 5 ang ato number 6 batasahan na nato ang pagsipilyo pagkahuman o kaon mo nang wala na siya gi-advocate nga 3 times a day 2 times a day ana so dapat batasano nato nga kada kaon nato pagkahuman nato og kaon, magsipilyo yun ta. Yeah. Ug ang number 7, importante, batasana po ang pagsipilyo sa ngipon sa dili pa matulog. Kaya mag-unsa pila ka sa tibok adlaw, din natulog na ka, nakamata ka sa gabi ni kaon ka sa kusina, na natulog kag balik. So wala na, ikot-kot na tibuok gabi So wala siya ang gitawag na nato nga pito ka simple nga sugo sa pagsipilyo. Siyempre, pito ra gito, 10 commandments. 7 na galito siya para mas masin. Pero magimana sa inyo, di ba sakto gito siya nga dapat tagahuman og kaon mag-toothbrush kay para di mahatagan og time nga madaot atong ngipon sa akong gisulti ganina. Pero, sige na lang, usa sa Tito Doc, masinabtanon man kita. So, always remember lang yun, kung ingkaso lang yun, mas maayo mo brush yung kaduha sa usa ka adlaw. Sakto ba? Kaduha lang yun mo brush sa kaadlaw. Ang atong gisulti, ang kasulti ni Doc Edsel ganina, ang usa, okay, mo to siya gisulti na una matulog dili magdapat mag-brush gyud ta. Mo na siya gitawag nato nga brushing for yourself. Kay ikatug manggon nato ato ang ngipon, atong baba sirado pod. Kung sirado atong baba ang acidity, ang bacteria di ba kabantay mo mas grabe ang activity kung ngit-ngit o kung sirado. So man ikatug nato nga na mo na kasagaran nya na sa nang sakit sa ngipon kay maan nga na ang greatest activity sa mga microorganisms. So mo nang mag-brush gyud ta una matulog for ourselves. Nya mo sa ilang gisulti nga inigmata nato mag-brush po dayon taon na mo gawa sa tuang balay, mag-brush po ta sa tuang ngipon for the others ana. Kay try to imagine makigstorya ka nya wa kay toothbrush, di ba? So mo na siya. Pero mo na mas maayo gyud tagaho magkaon pero kung lisod man lang gyud, timan lang gyud una matulog, mag-toothbrush gyud and inigda una mo gawas sa balay, mag-toothbrush sa gyud ta. Sakto ba? Okay. Doc, ang sunod pangutana, padung na tagpahuman na ta kay dapat ba gyud ta mag-floss? Yes, actually ang flossing manggod makakuha siya na magay mga pagkaon nga masud in between ngipon. So dili ra enough ang toothbrushing, dili makuha na niya. So need sa ta mag-floss. So mangutana na sa sila mag-floss ba una or mag-toothbrush ba una. So actually mas sa research manggod mas maayo nga mag-floss ka una. Kay pagtanggal nimo sa pagkakiki imong pagkaon sa na-lodge ang toothpaste na sa pag-toothbrush musud dito sa ang fluoride content sa mga areas nga lisod sudlon. So mo na kasagaran biya toothbrush una mag-floss. So di ba kabantay mag-toothbrush na pekiki na habilin. So una pa ka mag-floss pero mas maayo mag-floss ka daan para nakuha na to ang kiki or pagkaon para inig-brush nimo ay mong toothpaste musud nga to sa area nga na ipagkaon ni non unta. Okay. Ang sunod pangutana Doc, dapat magyud mag-mouthwash. Ang mouthwash manggo makuan ta ni Tito Doc kay tunga man ang atong societies ani. Yes. Oo. Ang depende sa mouthwash. Depende sa mouthwash. This time sa atong market na naman gitawag nga mga mouthwash with fluoride. So okay ra sad siya but atong hunahon nga mura na siya og mga add-on na siya sa atong pag-toothbrush o pag-flossing. Kay naamag uban nga mga mouthwash nga acidic or na ay mga mouthwash nga harmful. So
So sa mouthwash murag Yeah. 50-50 ko ana dito, Doc. Sakto gyud na siya. So pero sakto to imong tuba ganina nga depende na siya sa mouthwash actually. So dili gyud obligatory nga mag mouthwash kung limpyo na gyud naka-brush lang gyud kag tarong such as gali kung floss, pwede ra dili mag-floss kung kibaw kang wala pagkaon nga na-trap in between sakto. your tooth sad. So ang mouthwash mo na siya pakapin to make it sure lang gyud nga mas limpyo lang gyud ang imuhang baba. Kay mo sa din ako liban sa pag-brush ganina dili kalimtan sad nga brushan sa nato ang dila sad ha kay Dila. dakan sa jud na lodge nga pagkaon sa tong dila. So ang mouthwash it could help also. Pero muna, there are some mga components sa itong mouthwash nga makadaot hinon sa ito ang ipon. Labaw na kung kusog siya alcohol or unsa ba. So, muna, lahi sa na siyang isgutanan. Probably, next session mo na ito sunod pangutana. Kaya daghan kay pangutana pod baya. Pero muna siya, usara mata ka oras. So, stick to the basic ta. Ma-invite nato si Doc Edsel or mag-invite tag more dentist ko ni Doc Edsel for that topic pod also. So, ang sunod na lang nato nga pangutana, kanus agyud ang first visit? Kanus dapat unang mo bisita sa dentista? So before manggod sa atong school, or we learn nga ang bata daw dapat na ang iyang first dental visit is by their first birthday or within the 6 months after their first tooth erap. But karon manggod sa Department of Health o sa atong gobyerno, Tito Doc, ang atoang age group nga gina-capture is sugod gyud from 0 to 11. And then at 8 months ana pwede na magbutang og fluoride, varnish. Yes. So actually, as long as ang bata na anay ngipon, dalon na gyud na siya. Ya dalon sa ninyo yung bata kung kamo magpa-treat kay para sa ang bata, ma at least ba like familiar niya ang lugar ana siya. But importante kung nanay ni gawas nga ngipon, dalon na ang bata. But sa atong mga RHU, bisan ang 0 to 11 months old, na mo na tong first captured group sa ato ang mga rural health units kay di ba naaman na yung mga bakuna sad kana sila nga age group. Ihapit na siya ninyo sa mga dentist kay appeal na siya sa ato ang counseling for the parents, at the same time ang fluoride varnish application for those 8 months old above. Sakto. So mo na siya. So mo to make the long story ato sa iyo na kung naa na ngipon, the moment nga na ngipon mo adto gyud dayon ta kay para mabutangan og varnish o para maprotektahan diretso ang ngipon. And second to our last question na gyud ta. So kung senior citizen na kay nasa maminaw nga mga lolo og mga lola nganhig gyud. So kung lola ako kanang okay na lang oy di ko moadto kung nay madoubt paibot na lang nako. So kung mga lolo og lola dapat ba ko moadtog dentista? Dapat gyud gihapon Tito Doc kay ang mga atong mga lolo og lola prone na sila sa gum disease, nga tooth loss kay ang sa tawag na ang bone manggod ana kung ikaw is senior citizen na is nagitawag nato nga periodontal disease, which is nakalimutan kog ingon Tito Doc nga duha ang dental diseases nga gina-highlight sa atong oral health program. Yes. Ang dental caries kato yung gi-explain kung ang atong gitawag na periodontal disease mo na kung giingon usually naaman ni sa atong mga older adults or senior citizens. So dapat moadto gud gyud gihapon. Kung wala na pud mo ngipon, dapat sad magbato mo sa inyong mga dentista kay magpapustiso. Sakto. Oo. So man ang periodontal disease or kanang mas gitawag na siya kana sa unang panahon o gitawag na pyorrhea or gingivitis kanang mga hubag-hubag nga gums kay dili na normal nga kanang gagmayng hubag sa gums, dili na siya normal. Bisag tiguwang na more unsa ba. And sometimes also lalo na kung tiguwang mo kabantay mo uk na or mo kupos na inyong gums ya more ngipon na makakita kana hinuon tungod ana dapat mo adto mo dentista para ma-check sa dentista kung unsay maayong buhaton hinuon ana kung exposed na ang ubang parts sa inyong mga ngipon. So, ang last na lang yun ako nga question before ko mangayo sa mga final words ni Doc. As final word, mura magkuan. Uy. Bitaw, final question na ako. Doc, kay baw naman taganina no, kung magsakit ang ngipon mo, ato gid dentista. Pero Doc, just in case naggasakit ang ngipon sa balay, unsa sa gibuhaton namo or sa buhaton nato, okay, kung magsakit ang ngipon o di pataka ato sa dentista? Naka-mention ka ganiha, Tito Doc, I think makatabang sa mag-rinse ka og warm salt water actually. And then dapat lang nimo nga i-keep ang imuhang bakba nga limpyo while dili pa kakaadto sa imong dentista. Ang pag-inom mo sa pain reliever ba, sakto. Pwede man sad mo inom kag pain reliever, pero kinahanglan gyud as much as possible moadto gyud ka sa dentista as soon as possible. Yes. Ayaw gyud mo pagpataka like katong giingon ni kuan nga basi butang-butang mo sa ngipon kung asa nagsakit butangan yung pambal. Ayaw gyud na siya buhata. Yes. Makatabang ang mugmog o warm nga
water. or mga saline Saline solution. salt. Yep, na mo na siya basta something nga makalimpyo sa ato ang ngipon while keeping it before going to the dentist. Mao ra gyud siya una or first aid nga dapat atong buhaton, dili ta maghunahunag unsay laing nakit-an nato nga tambal gibutangan kay mo gyud kasi asin o kanang murag aspirin di ay mo nay kasagaran gyud. Okay? So sa dili dato di ta mo goodbye sa ato ang bisita karon si Doc Edsel. So Doc, before kita mo end, what's say final words nimo sa ato ang mga listeners sa Bantay Radio? Gina-encourage na po ang mga pamilya, especially kung maginikanan po ang mga bata, dili pakabalo sa oral hygiene. Dapat ninyo silang i-assist as mentioned by Doc Xavier, na gitawag nga assistive toothbrushing. And as model sa kay parents man ta, atong ipakita nila nga atong i-take care ng atong oral hygiene. Ang pinaka-simple nga among gina-explain ganiha, ang pinaka-simple nga pag-toothbrush sa balay, muna siya ang usa sa pinaka-importante nga buhaton para dili na mo moabot pa na magsakit na lang yung ngipon kay di ba sa English pa ang paglik sa Bisaya pa day ang paglikay masayon man Tito Doc ug mas barato kaysa pagpatambal. Sakto. Kopyahan to nako nya bi. Prevention is better than cure. Please naman visit your kung dili ta ka adto sa ato mga private clinics. Yes. Bintahan naman gyud ang ato ang oral health services karon sa atong mga gobyerno kung makakita pa lang ka sa uban nga mga local government unit ang mga dental clinic nila, magpasalamat po ta sa atong mga supportive local government units na ilang yung gina-upgrade ang ilang mga dental clinic nga dili na gyud pareho sa ato pag-time Tito Doc. So, makita gyud nimo ang kausaban. Please visit your rural health unit kung saa inyong dental clinic. If naamoy dentist sa inyong municipality, naa dito ang oral health program. Na yung mga lungsod nga libre ang atong pagpakonsulta, bisan ang uban nga mga serbisyo daw na ay uban na ay bayad, gamay lang siya ang bayad. If PhilHealth accredited, puhon-puhon kung ang tanan, that's better because ma-free man ang atong gitawag na routine preventive oral care. Okay. So that's it. So daghang kig salamat Doc. Og sa daghang salamat sa kayo. Doc. Thank you. Then hopefully ma-invite sa kanamo sa sunod. Sige, bye. Daghang salamat. Okay, so daghang king salamat Doc Edsel sa pagbisita. Hinaot unta daghang mong nakatunan karon no. Kay kung ako ra to nangasaba ra ko. Joke lang. So bitaw anyway, una ko man namilit sad. So every episode mo hatag ko sa murag tulo na kong nakatunan. Okay, sa karon nga episode. Do dentista ko nakoy tulo nga katunan og tulo nga pahinumdom na lang pud ninyo for that. So una gyud ayaw hulata nga magsakit ang ngipon sa dili pa magpakonsulta og dentista. So mo to siya no, always remember nakasagar nga problema sa ngipon masayon gyud kung malikayan kaysa sa pagtambal. So prevention is always better than cure. So bisita tas atong dentista kana ra gyud ang first nako nga reminder. Ikaduha nga ang oral health kabahin sa tibuok nga lawas. So in other words, ang oral health party gyud na siya sa tong lawas nga dili nato dapat i-overlook. Dili unahon magpa-reband, dili unahon magpakilay mag-microblade. Pwede sa tama atong dentista kay mas barato pati gilang pagpalimpyo og ngipon kay mas pagpalimpyo ko pera-periha ra na siya. So mo na siya. Og ang ikatulog yun ako nga pinunom ang maayo nga paglawas nagsugod sa panimalay. So gisulti ganina namo unsa ang proper na toothbrushing technique or unsaon man. So, i-apply na nimo sa imuhang self, i-share sa imong kapamilya o i-share sa inyong mga silingan. Kaya remember again, ang kahimsog, dili magsugod sa hospital, magsugod kini sa matag panimalay. Okay, nautunta, nga ato na hisgutan karong buntaga, dili lang kutom sa pagpaminaw ha, dili rin kutom paminaw, karon buntaga, agitated kayo mo, yes, manutbrush ako kay musulti ni Tito Doc Save, ana, pero ugma, nakalimtan na dayon. Di ba? Another reminder di ay Hulyo na karon, di ba? July 4 na di ay karon. So Sabado nahuman na ang unom kabuwan sa tuig. Nakailis na ba tag toothbrush? Wa pa no. Okay. So pag ilis sa tag toothbrush ha, taga unom kabuwan mas maayo kay para nindot siyang effective makay kung mogamit ang toothbrush nga bungkag na kayo, dili na sada siya kalimpyo. Pero hinuon na sa uban nga 6 months na dili pa sad bungkag kay wa may gamit-gamit. So gamito na to siya ug mo na mo gamit ana. So mo na siya ato na siya gamiton og batason matag adlaw. And before kita mo end, ang kaning kahimsog sa katilingban naami pa challenge in a weekly basis. Syempre because ganahan sad mi mo share oy. Syempre pasalamat ta sa Lacto Puffy. Ang among challenge number 1, so di ba syempre number 1, kung nagtanaw man mo ani nga, nagtanaw mo sa live stream, so kung sa radyo man mo, matugid mo sa Facebook, so tanawan ni siya nga live stream, kung man niyo magtanaw ani nga live stream karon sa tong Facebook, una, i-share ni siya, i-share ni sa inyong Facebook profile sad, and i-comment ani nga live stream,
unsay nakatuna ninyo karong adlaw nga tan-aw ninyong nindot kaayo nga i-share sa inyong mga kauban sa panimalay. So i-share ni ninyo, then itag inyong kauban sa panimalay nga uy, nakahibaw ko nga dapat mag-toothbrush day ko before matulog. Hala, nga nako matong gisulti mo, ninyong i-answer tanan ron. Okay? So for that, i-share ni siya, i-comment down below, pagtag og usa ka kapamilya because karon Sabado man ta karon by Lunes, mamili mi og usa ka swerte nga ni sharer nato og 200 pesos load. So amo na siyang i-explain or amo na siyang i-share sa sunod nga episode. So mo na siyang comment down below, then i-share na para nasa tape pa load, ana, di ba? Kaya kung ga-Facebook mo na mo para more ko load pang tan-aw sad namo. Okay? So nganhin na lang gid kutob ang programa karong buntaga. Daghan kayong salamat sa paghimo kanamo kabahin sa inyong Saturday morning, and hopefully apil na sa inyong mga Saturday morning sugod karon. So hinaot na asal mi bag-ong nakabaluan sa inyong namadala ninyo kada adlaw. Ug unsa man yung nahibaluan karon, hinaot, i-share na ninyo sa inyong kapamilya. Number 1, i-apply sa inyong self. Then, i-share sa inyong kauban sa panimalay. Ipaambit sad sa inyong mga kasilinganan o kahigala. Kay usbo nako ang kahimsog, dili magsugod sa hospital, magsugod kani sa panimalay. O kung aduna man may pangutana, mga sugyot o mga topic kung gusto ninyong mga atong hisgutan, nganhi, bitaw ko na may gusto na mong i-share, gustong topic ninyo, or kung organization man mo about health and well-being, pwede sa mo contact na mo if ever na mo'y gusto, i-share na mo nganhi sa Bantay Radio. So message lang yun sa official Facebook page sa ato ang Bantay Radio, or mahibo usab sa akong social media accounts. Pangitaan lang yun ninyo ang Tito Doc Save, mugawas ra ko, or pangita akong full name na Xavier Gonzalez Solis, mugawas ra ko, wala ingan hang doktor nga yellow og background, ako na. Message lang kung usay gusto niyong hisgutan na mo nganhi, kay amo gyud na siyang amo as much as possible ato nang hisgutan nganhi. Ug ayaw usab kalimti ang ato ang pa-challenge, kay syempre pasalamat kita sa Lacto Puffy ug para na mo pang-load sa din taon oy. So ako di ay si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong Tito Doc Save. Kini ang kahimsog ug katilingban diin panglawas atong hisgutan, kay ang himsog nga lawas pundasyon sa malambuong katilingban. Daghang salamat kay sa inyong pagpaminaw hantod sa sunod nga Sabado na pod. Enjoy your weekend and bye-bye. Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio,
nagbabantay sa sambayanang Pilipino